Ito may share lang ako dito sa ginawa nating TCL. So ito na-execute ko na ito para mabilis lang ang video natin. Share ko sa inyo yung trouble nito. Unang bukas mo, lalabas yung logo na TCL, tapos maya maya didilim, mawawala na yung display. So ginawa kong unang execute dito, tinanggal ko yung ribbon, hinanap ko muna yung side na buo. So pag tinanggal ko ito, tapos ito na iwan, buo yung picture dito, buo yung display, hindi siya namamatay. Ibig sabihin may one side siyang buo. So sa mga ganitong repair kasi, pag dalawang side magkabilaan sira, medyo hindi na talaga nagagawa man, pero negative na rin, hindi na rin perfect. Kaya pag magkabilaan na, mas maigi kung talagang galing sa customer, wag nang sayangan ng oras. So ito, buo yung side na ito, kaya ginawa natin, nag tape method tayo rito. Kita nyo yung tape dito, kasi yung clock signal natin, itong banda yan, hanggang dito yan sa may 104 yan, hanggang dito yung tape natin. Tapos nagka-display nga siya, nag-normal yung display. Ang problema, magaspang yung gitna banda. Yung bandang gitna niya dito, medyo mayroong siyang gaspang. Tapos yung gilid natin, sa unang bukas normal, pag tumatagal siya, nagkakaroon siya ng guwit-guwit na magaspang rin. So nagtry akong i-modify yung kanyang clock signal. Lahat ng clock signal dito pinagsama natin, bali 8 yon. Pinagsama natin, tapos short natin sa ground. So negative, lalong gumaspang yung screen, yung display natin dito lalong gumaspang. So nagtry ako maglagay ng resistor. Ito 15K ang kinabit ko rito, tapos nilagay natin sa clock signal to ground. Ganon din, magaspang pa rin, magalaw yung screen. Kaya nagtry pa ako ng isa. Kumuha tayo ng supply dito sa ating switching dito. Makikita nyo dyan yung jumper natin na wire. Yan. Ito, may jumper tayo na wire dyan, makikita nyo yan. Sundan natin. So bumaba yan dito sa top board. So yung supply nyan ay 12 volts yan. Yan, papasok yan dito sa pinaka dulo ng ating top board. Yan, pumasok dito, dumiretso siya dito. So ang supply nito 12 volts, tapos pumasok siya dito sa clock signal natin. Susukatin natin para makita nyo na 12 ang supply ng ating clock signal dito. Yan, tapos sukat tayo dito. Okay, tusok na yun, nakatusok na yan. Yun o, 12, diba? 12 yan. Yun. So clock signal natin yan. So lahat ng clock signal dito napapasok sa ating source scope, ang supply niyan ay positive 12. Yung positive 12 na yan, yung positive 12 doon ay manggagaling dito din sa ating switching, napapunta rin dito sa ating DC to DC. So tingnan ngayon natin yung display. Ayan o, diba makinis na siya. Ayan, makinis na yung screen natin, wala siyang gaspang, walang gaspang. Okay, kabila. So itong side na to buo, tapos itong side na to may problema, pero mapapansin nyo makinis pa rin siya, hindi siya nagkaroon ng hairlines. So nung hindi pa natin ginawa yung setup na yan, yung gitna dito magaspang yan, hindi maganda yung display nung hindi natin siya nilagyan ng supply na 12 volts. So ito, obserbahan na lang natin to kung tatagal or hindi.
kung talagang effective yung ganitong setup. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ganito yung mainboard. Basta lagi nyong tatandaan, pag ganitong panel may ribbon dalawa at nakuha siya sa may tape method, pagkabilaan ng sira ng salamin natin, ibig sabihin nun pwedeng magawa, pwedeng hindi. Pero pag isang side niya buo, 100% yon nagagawa pa. Okay?